Nakakatawa po, no? Ito talaga, hindi ko na alam kung joke-joke ba to, no? Ah, joke ba to, Mr. President? Satisfied naman daw po si Mr. President, sa achievement ng kanyang gobyerno. siguro, siguro nagising siya, okay naman yung ginawa namin, satisfied naman ako. Wala nang pumuri. Siya na rin. Ito po. Ito po ang pahayag ni Pangulong Marcos. I'm quite satisfied. I'm even proud. I would go as far as I'm saying I'm proud of the things that we have achieved. Yan po ang pinahayag ni Pangulong Marcos. Proud daw po siya sa government's economic achievement nung nakaraang taon. Palakpakan mo. Palakpakan mo na rin sarili mo. Pero eto po kay Kerdong. Hindi ba kayo matatawa doon, no? Satisfied siya sa ginawa ng ang problema po, Mr. President, yung mga Pilipino po ang hindi satisfied sa inyo. Pero ngayon lang po ako nakarinig. Hindi naman po to SONA ngayon, di ba? Wala po tayo sa SONA eh. Ngayon lang po ako nakarinig na presidente ng Pilipinas na in-announce o nadyaryo pa, na satisfied daw siya sa ginawa ng kanyang gobyerno. Pero ito yung kicker, no? But we have to make it known to people that this was what we are doing. Ang problema, hindi raw po alam ng mga tao na may ginagawa sila. Sabi niya, so it has to be in a language that is easily digestible and in a language that makes sense to Juan de la Cruz. We're falling behind in making the connection between what we are doing to the lives of ordinary people. Ayun naman pala, yung pala paliwanag, kaya pala hindi natin maramdaman eh. Kaya pala hindi natin maramdaman. Ang sabi po ni Pangulong Marcos, satisfied naman siya sa ginawa ng kanyang gobyerno. In fact, sobra-sobra satisfied siya, no? Quite satisfied at proud pa siya sa ginawa. Ang problema daw, hindi raw po alam ng mga tao. Kaya naman pala, tanong kasi kayo ng tanong, ano na ba nagawa, ano na ba proyekto ni Marcos? Tanong kasi kayo eh. Ayan po yun, no? Umamin din eh. Umamin din eh. Marami raw sila nagawa. Hindi lang nila na ipapaalam sa mga mamamayang Pilipino. Doon daw po sila nagpe-fail. Kung paano po ipapaalam. Ayun pala, nilihim nyo pala. Mr. President, wag mo kasing ililihim. Nililihim. Marami sila nagawa. Ayun ang paliwanag. Diba, tanong tayo ng tanong dito. Di ba? Pag may mga pumapasok na mga loyalista dito, tinatanong natin, ano ba ang mga proyekto ni Marcos? Marami po silang proyekto, satisfied nga si President, si Mr. President eh. Kaya lang, secret lang. Secret lang daw. Wag nyo na ilihim, nililihim nyo kasi. Kaya na si Mr. President. Ito pa po. Isa pa tong patawa. Kilala naman natin, isa po to sa mga maiingay na yanggan, no? Si Ortega. La Union's 1st District Representative, Paulo Ortega. Ito po, yung ingay daw na nagaganap ngayon tungkol po sa mga blank pages na makikita sa bicameral report ng Kongreso, ay ito daw po ay ang
dahilan daw po nito bakit nag-iingay ay para ma-push daw po, no? Ayon ko to kay Ortega, para maibalik daw po yung kinaltas na budget kay BP Sara. Anak ng tinapay. Oh, nakita nyo na kung gaano po sila wala sa hulog. Kaya naman pala, wala po talagang usapin eh. Nag-iingay lang yung mga Duterte, no? Nag-iingay lang daw po yung mga Duterte dahil nga gusto lang natin maibalik yung mga kinas na budget kay BP Sara. Alam mo, Congressman Ortega, marunong naman kami makaintindi. Alam na po namin na tapos na po yung budget. Napirmahan na po. Ano po bang, gusto nyo po ba humirit pa kami ng budget? Hindi po. Wala rin talaga sa hulog to. Lihim din. Achievement nyo, lihim din. Nakakainis naman. Yan po ba paniniwalaan namin? Wala po talagang totoong blanco. Hindi lang naman po si Unga but si President Duterte nagsasabi niyan. Di ba? Pati po mga kakampi nyo. Dalawa na pong congressman ngayon na nagsasabi may nakita silang blanco. Si Congressman si Raulo, yung si congressman yun. Si Raulo Manuel. At saka itong si Franz Castro. Wow, kita nyo naman ipapaliwanag ko lang po. Marami po nalilito eh. Badong, bakit mo laging kinukot yan mga yan? Kalaban natin yan. Totoo po yun. Kalaban po natin yan. Pero ayaw nyo nun, nagpapatotoo sa sinasabi natin, mismong kalaban natin. Hindi po tayo kumakampi sa kanila. Hindi po natin sila sinasabi na kakampi na natin. No? Hindi po tayo nagsasabi na kumakampi na sa atin sila o tayo nagiging kakampi nila. Ibig sabihin, pati po mga kalaban natin, inaayunan tayo. O, di ba? Hindi na po nila matiis. Hindi sila kasing kakapal ng apog katulad nito ni Queso Waiter Escudero. Nagagawin ang lahat para mapagtakpan yung kanyang mga amo. No? O, kahit po kalaban sila, pati sila hindi na matiis. Hindi naman katulad yan si Risa Hontiveros. Na hindi talaga kukontrahin. May agenda kasi si Risa Hontiveros eh. Kaya po, ano ko lang po yung mga agenda na globalist. Globalist po yan eh. Yung mga agenda po na ganyan, yan po, kahit po sa US, tinututulan yan. Kaya po, lahat po ng kaya may mga woke culture, bahagi po yung mga pinalalaganap ni Risa Hontiveros, bahagi po yan ng woke culture sa buong mundo. Pag tinanggap natin yan, yung mga panukalang batas ni Hontiveros, susunod na dyan, yung mga fluidity na, no? Gender fluidity, marami ng gender, no? Marami ng pronouns. Kaya maganda yan sa una pa lang, naaawat na. Ayan. Medyo nagawi lang tayo dyan kasi yan po, problema po ng buong mundo yan. Yan sinusulong dito ni Risa Hontiveros, problema na ng buong mundo yan. Huwag tayong pumayag. At isa pa po, yung mga mahilig magsulong ng mga trans, mga woke culture na yan, panay pedophile. Marami po dyan pedophile. Napunan nyo? Sa kanila, yung culture nila, gusto kagad. Bata pa lang, turuan na ng masturbation. Bata pa lang, turuan na ng mga fluidity ng sex. Pwede kang maging, kahit lalaki ka, pwede kang, yung mga tipong ganun po. Sino po ba yung makikinabang pag yung mga bata sexual aware na? Di ba? Kaya meron po yung tsorya po ngayon, yung mga nagsusulong po niyan, panay pedophile. Kaugnay po yan, napakarami pong usapin dyan sa mga pedophilia na yan. Huwag na po natin munang talakayin ngayon. Isa na lang po natin yan. Kaya po hindi po nalalayo yan. Gusto po tayong dalhin ni Risa Hontiveros doon. Yung mga bil-bil na ganyan kunwari. Tignan nyo
Sabi raw ni Risa Ontiveros, wala daw mali dun sa bill niya. Wala palang mali. Bakit ka nag-refile ng another bill? O, di ba? Bakit mo binago kung walang mali? O, wag mo kaming bulahin. Okay, balik po tayo rito. Congressman Ortega, hindi lang po mga Duterte at Duterte supporters ang nagsasabi na may mali dito sa budget, na may blanco. Kung kayo wala kayong nakitang blanco, maganda po yung interview ni Shelo Magno, o isa pa yan si Shelo Magno. Dilawan po yan, pinklawan po yan. O, pero, kahit po pinklawan yan, ha? Si Magno, kahit po pinklawan yan, at yan po, kaaway natin yan dahil pro-impeachment yan eh. O yan ha, kalaban natin si Shelo Magno. Pero kahit nga po kalaban, ha, naniniwala po sa sinasabi natin. Naniniwala po sa sinasabi ni Congressman Ungab at ni Pangulong Duterte na may mga blanco talaga. O, di ba mas maganda kung yung mga kalaban mo mismo yung nag-assure? Pati si Lacson. O, hindi po natin kakampiyan. Tumatakbo yan, kalaban natin eh. BBM yan eh. Kapatid ni BBM mismo, nagsasabi, may blanco. Huwag niyo pong sabihin na mga Duterte lang po nagsasabi niyan. No? Hindi lang po kami nagsasabi. Kalat na po. O yung yabang mo, Escudero, napatulang ka na. Punta na tayo rito kay Escudero. Alam po ninyo, pinakinggan ko ngayon yung interview ni Shelo Magno kay Ungab. Yan din yung sinasabi ni Shelo Magno. Huwag po kayong tumingin kasi Duterte to si Ungab. Nagpapaliwanag din siya, sabi niya.